Isang madilim na gabi, winasak ang pamilya ni Diana. Habang nag-aagaw buhay siya sa naaksidenteng sasakyan para sa anak, si Elias ay nagpapakasarap sa kama ng matalik niyang kaibigang si Rica. Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan, halakhak ng traidor. Ngunit hindi siya namatay. Mula sa putikan, babangon ang inang ninakawan ng lahat. Handa na ba silang tikman ang ganti ng isang pusong pinagkanulo? Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan, Elias. Sa wakas, magiging akin ka na ng buo. Ang boses na yon na nagmula sa kabilang linya ng telepono ay mas masakit pa kaysa sa mga bubog na bumaon sa balat ni Diana. Sa gitna ng masukal na dilim at ng nagngangalit na bagyo, ang kanyang sasakyan ay nakabaligtad sa gilid ng isang matarik na bangin, tila isang luhang bakal na nahulog mula sa mga mata ng langit. Ang bawat paghinga ni Diana ay may kasamang lasa ng kalawang at dugo. Ngunit sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, mas nangingibabaw ang lamig na dulot ng mga salitang narinig niya mula sa kanyang asawa at sa kanyang matalik na kaibigan. Ilang minuto lang ang nakalilipas bago ang nakabibinging pagtama ng kanyang sasakyan sa malalaking bato. Naroon siya sa kanilang tahanan, tinitingnan ang namumutlang mukha ng kanyang anak na si Miguel. Pabaya ka, Diana. Kung hindi mo bibilihan ng gamot ang bata ngayon din, ikaw ang sisisihin ko kapag may mangyaring masama sa kanya. Iyon ang mga huling salitang binigkas sa kanya ni Elias bago siya itinulak palabas sa gitna ng baha at unos. Dahil sa pagmamahal sa anak, hindi siya nagatubili. Sumabak siya sa panganib. Hawak ang pag-asang maililigtas niya ang munting anghel. Ngunit heto siya ngayon, nakasabit sa pagitan ng buhay at kamatayan, habang ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa maliit na kahon ng inhaler ni Miguel. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa basag na windshield ay tila mga paalala ng kanyang kamangmangan. Ang cellphone na nahulog sa ilalim ng upuan ay aksidenteng nakatawag sa kanyang asawa sa pamamagitan ng voice command, at sa halip na tinig ng pag-aalala, ang maruming katotohanan ang bumungad sa kanya. Don't worry, honey. I already made sure na hindi na siya makakauwi ngayong gabi. Maluwag na ang daan para sa atin at para sa mana ni Miguel. Dugtong ni Elias na may halong halakhak na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang bawat salita ay parang isang matalim na karayom na unti-unting tumutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Diana. Nilalason ang lahat ng magagandang alaala ng kanilang 10 taong pagsasama. Ramdam ni Diana ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang pagod na tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang noo ay humahalo sa malamig na tubig ulan, ngunit mas ramdam niya ang panalamig ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang isang inang wala namang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang pamilya ay kailangang dumanas ng ganitong kalupitan. Ang kanyang mga daliri na kanina ay nanginginig sa takot, ngayon ay unti-unting naninigas sa galit. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Miguel na naghihintay sa kanya at ang mapagkunwari at banayad ng ngiti ni Rica na tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang buhay. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagiging martir sa harap ng mga pagkukulang ni Elias, at ang pagturing kay Rica na parang sarili niyang kapatid, lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking pagtataksil na nakaplano na pala bago pa man bumuhos ang ulan. Ang katahimikan sa paligid ay nabubasag lamang ng tunog ng naglalakihang mga sanga ng puno na nababali dahil sa lakas ng hangin. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang dumudulas pababa sa malalim na sapa sa ilalim ng bangin, isang mapait na kaisipan ang naiwan sa isipan ni Diana. Kung ito na ang huling hininga niya sa mundong ito, hahayaan ba niyang ang mga demonyong yon ang magwagi? Hahayaan ba niyang ang anak niya ay lumaki sa ilalim ng mga kamay na pumatay sa kanyang ina? Ang kanyang huling nakita
bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, ay ang munting locket sa dashboard na naglalaman ng larawan nila ni Miguel. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang piping sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Isang sumpang hindi matatapos sa kamatayan, kundi magsisilbing mitya ng isang pagbabalik na yayanig sa kanilang lahat. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng katapatan ko? Ito ba ang dulo ng kwento ng isang asawang nagmahal ng higit pa sa sarili? Mahal na mahal ko ang asawa ko. Diana, kung nasaan ka man, please, bumalik ka na sa amin ni Miguel. Ang tinig ni Elias na pumailan lang mula sa maliit at kumukutitap na telebisyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa screen, makikita ang kanyang asawang humahagulgol habang nakaharap sa mga mamamahayag, may hawak na rosaryo at tila isang lalaking gumuho ang mundo dahil sa pagkawala ng kabiyak. Sa likuran niya, nakatayo si Rica, suot ang isang itim na belo at may kasamang malungkot na mukha, habang karga-karga ang isang batang mahimbing na natutulog, si Miguel. Dahan-dahang iminulat ni Diana ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang talukap ay may kasamang matinding hapdi. Ang paligid ay hindi pamilyar. Ang amoy ng dagat, ng tuyong isda, at ng lumang kahoy ay humahalimuyak sa loob ng maliit na dampa kung saan siya nakahiga. Ang kanyang buong muka ay balot ng malinis ngunit magaspang na binda, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila hinahampas ng malalaking alon sa tindi ng sakit. Ramdam niya ang bawat pagpintig ng kanyang mga sugat, isang paalala na siya ay himalang buhay pa pagkatapos ng lagim ng nagdaang gabi. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang kikilos, baka bumuka ang mga sugat mo. Ang malumanay na tinig ni Mang Tonyo, ang mangingisdang nakakuha sa kanya mula sa pampang, ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Inabutan siya nito ng isang basong tubig na tila pinakamasarap na inumin sa kabila ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay isang pakikibaka, ngunit ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang manatiling gising. Sinubukan ni Dianang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Lumingon siya muli sa telebisyon na matatagpuan sa kabilang dulo ng dampa. Nakita niya kung paano inalalayan ni Rica si Elias. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagkadikit nang may kahulugang tanging si Diana lang ang nakakaalam. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na baga sa kanyang dibdib ay muling nag-alab, nagbibigay ng init sa kanyang nanghihinang katawan. Napakasakit makita na ang mundong binuo mo ng may pagmamahal ay ninanakaw na pala ng iba sa harap mismo ng publiko. Ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Elias ay hindi dahil sa pighati, kundi isang masining na pagtatanghal upang linlangin ang lahat. Si Rica, na laging nagsasabing wala siyang ibang hangad kundi ang kaligayahan ni Diana, ay ngayon ay tumatayo na bilang bagong ina sa tahanang binuo ng pawis at dugo ni Diana. Ang bawat haplos nito sa buhok ni Miguel ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang tiwala ni Diana sa sangkatauhan. Kailangan kong tumawag sa pulis. Ang pabulong na wika ni Diana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang gilid ng higaan. Ngunit bago pa siya makakilos ng tuluyan, muling nagpakita sa balita ang larawan ni Elias. Nakaakbay ang chief of police ng kanilang bayan. Nagtatawanan sila sa isang lumang litrato sa isang social event, isang patunay ng malalim na pagkakaibigang hindi kayang tibagin ng simpleng katotohanan. Napatigil si Diana. Ang pag-asang tumawag para sa tulong ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakapanlulumong realidad. Sa mundong kontrolado ng pera at kapangyarihan ni Elias, ang isang patay na asawang katulad niya ay walang boses. Walang makikinig sa isang babaeng duguan at nagtatago sa isang liblib na dalampasigan
laban sa isang maimpluwensyang negosyanteng tinitingala ng lahat. Ang katarungan ay tila isang malayong bituin na hindi niya kayang abutin sa kasalukuyang kalagayan. Hinaplos ni Diana ang benda sa kanyang pisngi, kung saan nararamdaman niya ang isang mahabang pilat na tila ukit ng isang malupit na kapalaran. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitibok ng may bagong ritmo. Hindi na ito ang tibok ng isang martir na asawa, kundi ang tibok ng isang babaeng wala nang babalikan, ngunit mayroon pang dapat ipaglaban. Ang sakit ng katawan ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang batas ay bulag at ang katarungan ay nabibili, paano niya muling mayayakap ang kanyang anak? Paano niya maililigtas si Miguel mula sa mga kamay ng mga lobong nagbibihis tupa? Kung ang mismong mga tagapagtanggol ng bayan ay kasalo ng mga ito sa hapagkainan, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting naglalaho upang bigyang daan ang isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang liwanag mula sa isang munting gasera ang tanging nagbibigay ng anyo sa loob ng dampa ni Mang Tonyo. Sa harap ng isang basag na salamin, tinitigan ni Diana ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga benda ay wala na, ngunit ang iniwan nitong marka ay tila isang mapa ng kanyang pagdurusa. Isang mahabang pilat ang gumuguhit mula sa kanyang sentido hanggang sa ibaba ng kanyang pisngi. Isang matalas at mapulang paalala na ang babaeng nagngangalang Diana Reyes ay wala na. Iha, sigurado ka ba sa gagawin mo? Maaari kitang ihatid sa kabayanan kung gusto mong humingi ng saklolo. Ang nag-aalalang tanong ni Mang Tonyo habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Umiling si Diana ng may mabigat na kapasyahan. Salamat, Mang Tonyo, pero ang saklolo ay para lamang sa mga taong may kakampi. Sa ngayon, ang katotohanan ay pag-aari ni Elias. Kung babalik ako bilang si Diana, itatago niya ako sa loob ng isang mental hospital o tuluyan na akong palalamunin sa lupa bago ko pa masilayan ang anak ko. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bakas ng luha, ngunit punong-puno ng isang uri ng pait na tanging ang mga taong nakatikim ng sukdulang pagtataksil ang makauunawa. Kinuha ni Diana ang kanyang lumang pitaka na himalang hindi natangay ng agos ng sapa. Inilabas niya ang kanyang ID card. Ang masayang mukha ni Diana Reyes sa litrato ay tila nanunukso sa kanya, paalala ng isang buhay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Gamit ang isang maliit na posporo, sinilaban niya ang dulo ng card. Ang apoy ay dahan-dahang gumagapang, nilalamon ang kanyang pangalan at ang kanyang nakaraan, hanggang sa maging abo ang lahat at tangay ng hangin palabas ng bintana. Patay na si Diana Reyes, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang pagtatapos ng apoy. Simula ngayon ako na si Ana, isang anino, isang estranghero, isang babaeng walang mukha na hindi nila mapapansin. Nagsimula siyang magbalat kayo. Nagsuot siya ng mga maluluwag at kupas na damit na ibinigay ng asawa ni Mang Tonyo. Itinago niya ang kanyang buhok sa ilalim ng isang lumang sombrero at nagsuot ng makapal na salamin na bahagyang tumatakip sa pilat sa kanyang pisngi. Ang kanyang dating marikit at maaliwalas na anyo ay napalitan ng isang anyong karaniwan, isang babaeng tila binura ng hirap ng buhay. Sa bawat saplot na kanyang isinusuot, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang kalooban, ngunit ito ang tanging paraan upang makapasok siya sa kuta ng kanyang mga kaaway nang hindi sila naghihinala. Bago siya umalis, kinuha niya ang isang munting laket na naglalaman ng hibla ng buhok ni Miguel. Hinalikan niya ito nang may matinding pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay saglit na nangilid ang luha. Wait for me, Miguel. Mommy has to be a stranger for now. Pero hindi kita pababayaan. I promise. Hinding-hindi ko hahayaan na maging katulad kanila. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo na si Ana sa tapat ng naglalakihang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Elias. Ang kinang ng salamin ng gusali ay tila nanlilibak sa kanyang kasalukuyang kalagayan.
Siya ay nasa labas, nakatayo sa gilid ng kalsada habang ang mga marangyang sasakyan ay nagdaraan. Kabilang na ang sasakyang alam niyang lulan ang kanyang asawa at ang dati niyang kaibigan. Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Ang maging bahagi ng kapaligiran ni na Elias, ang maging isang janitress, o kahit anong mababang uri ng manggagawa na hindi pag-aaksayahan ng tingin ng mga taong nasa tuktok ng tagumpay. Alam niyang sa ganitong paraan, magagawa niyang bantayan ang kanyang anak at tipunin ang bawat piraso ng ebidensya na magpapabagsak sa kastilyong gawa sa dumi ni na Elias at Rica. Habang hinihintay niya ang pagkakataong makapasok sa loob, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin na makita ang sariling anak na tumatawag sa ibang babae ng mama? Kayang-kaya ba ng kanyang puso na manatiling tahimik habang ang mga taong sumira sa kanya ay nagpapakasasa sa kaligayahan gamit ang lahat ng sa kanya? Ang bawat kuskos ng basang-basahan sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang parusa na kailangang tiisin ni Diana upang manatiling malapit sa kaniyang kaisa-isang kayamanan. Sa ilalim ng suot na uniforme ng janitress na may nakasulat na pangalang Ana, ang kaniyang dating marangyang buhay ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging malalambot na tela at mamahaling pabango lamang ang hinahawakan, ngayon ay namumula at nangangalit dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Ngunit sa bawat hapdi ng kaniyang balat, mas matindi ang hapdi sa kaniyang dibdib tuwing titingnan niya ang kaniyang refleksyon sa salamin ng gusali. Isang babaeng nakatungo, nakatago ang mukha sa ilalim ng sombrero at tila kinalimutan na ng mundo. Ang pagbukas ng malalaking pinto ng gusali ay naghatid ng isang pamilyar na halimuyak na nagpatigil sa kaniyang paghinga. Amoy ng paborito niyang French perfume, ang pabangong tanging siya lang ang gumagamit noon, ay biglang bumalot sa paligid. Nang iangat niya ng bahagya ang kaniyang paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naroon si Elias, mukhang matikas at kagalang-galang sa kaniyang mamahaling suit, habang nakaakbay sa isang babaeng tila reyna kung maglakad, si Rica. Ang kanyang matalik na kaibigan ay suot ang isang kulay pulang bestida na pag-aari ni Diana, at ang kwintas na huling regalo ng ama ni Diana ay kumikinang sa leeg nito. Sa gitna nila, ang kanyang munting si Miguel, na mukhang matamlay at nakatungo habang hawak ang isang maliit na robot na laruan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagmamadali si Rica na lumakad patungo sa elevator, aksidenteng nasagi ng dulo ng kaniyang bag ang timba na puno ng maruming tubig ni Diana. Ang tubig ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Rica at sa isang saglit, ang katahimikan ng lobby ay nabasag ng isang matinis at mapanglait na tinig. "What the hell? Look at what you did to my shoes! Ang dumi-dumi mo, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?" Ang sigaw ni Rica ay umalingaw-ngaw, dahilan upang mapalingon ang lahat ng tao sa lobby. Pinandirihan nito ang basa niyang sapatos at tiningnan si Diana mula ulo hanggang paa na parang isang basurang nakaharang sa daan. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya," ang pabulong na sagot ni Diana habang lalong itinatago ang muka at pilit na pinipigilan ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kaniyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang sapatos na kaniyang suot at ang buhay na tinatamasa niya ay ninakaw lamang. Ngunit ang katarungan ay nangangailangan ng pasensya. "Elias, look at this woman. She's so incompetent. You should tell the management to fire her immediately. Nakakasira siya ng mood," reklamo ni Rica habang humawak sa braso ni Elias para humingi ng simpatiya. Tiningnan lamang ni Elias si Diana nang may malamig na pagbaliwala, tila isang insektong hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. "Hayaan mo na siya, honey. Let's go. Baka malate tayo sa appointment natin."
Ang walang emosyong sagot ni Elias na mas masakit pa sa anumang sampal. Sa gitna ng tensyon, nahulog ang hawak na robot ni Miguel at gumulong ito malapit sa paanan ni Diana. Bago pa makakilos ang mga security guard, dahan-dahang lumuhod si Diana at pinulot ang laruan. Sa sandaling iyon, ang kaniyang mga mata ay nagtama sa mga mata ng kaniyang anak. Nakita ni Diana ang lungkot sa mga mata ni Miguel, ang pangingitim ng ilalim ng mga ito, at ang tila paghingi ng saklolo na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Naramdaman ni Diana ang isang matinding kuryente ng pagmamahal na dinaloy ng kaniyang mga daliri nang mahawakan niya ang robot. Ngunit kailangan niyang bawiin ang kaniyang kamay ng mabilis. Hahablutin na sana ni Elias ang bata nang biglang lumapit si Rika at kinuha ang robot mula sa kamay ni Diana, sabay tulak ng bahagya sa kanya. "Huwag mong hawakan ang gamit ng anak ko. Baka kung anong dumi ang mayroon ka," ani Rika nang may kasamang matalas na tingin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Miguel na may pilit na ngiti. "Come on, Miguel. Don't look at her. Sabihan mo na si Mami Rika kung anong gusto mong kainin later." Napako si Diana sa kaniyang kinatatayuan habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng elevator. Ang huling nakita niya ay ang kaniyang anak na nakatitig sa kaniya ng may pagtataka. Tila pilit na inaalala ang isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang dahil sa pagkakanulo, kundi dahil sa katotohanang ang kaniyang sariling anak ay uent-unti nang tinuturuang kalimutan siya. Habang hinihimas ni Diana ang kanyang mga kamay na nanunuyo dahil sa sabon, isang pangako ang bumangon sa kaniyang kalooban. Hindi sapat ang katarungan kung hindi niya maibabalik ang liwanag sa mga mata ni Miguel. Ngunit paano siya lalaban kung ang kaniyang anak mismo ay nagsisimula ng tawaging mommy, ang babaeng sumira sa kanilang buhay? Namamayani ang isang mabigat at nakalulunod na katahimikan sa loob ng mansyong dati ay puno ng halakhak at pagmamahalan. Para kay Yaya Luz, ang bawat sulok ng bahay ay tila naging banyaga, simula nang mawala ang kaniyang tunay na alaga. Pinanood niya mula sa malayo si Rika habang masiglang sinusukat nito ang mga mamahaling alahas ni Diana sa harap ng salamin, tila isang magnanakaw na nagpipista sa mga naiwang kayamanan ng kaniyang biktima. Ang bawat kislap ng brilyante ay tila nanunukso sa katapatan ni Luz, habang ang kaniyang puso ay nadudurog para sa batang si Miguel na unti-unting nawawalan ng sigla sa piling ng mga taong walang ibang hangad kundi kapangyarihan. Hindi nagtagal, narinig ang mabibigat na hakbang ni Elias pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng awtoridad na tila laging handang manupil. "Luz, bakit nakatitig ka lang dyan? Ang daming kailangang linisin sa taas. At tandaan mo, ayoko ng mga tinging mapanghusga. Rika is the new lady of this house. Kung hindi mo kayang tanggapin iyon, alam mo kung nasaan ang pinto. Madaling humanap ng papalit sa'yo, pero mahirap humanap ng bago mong matitirhan sa edad mong yan." Ang banta ni Elias na may kalakip na malamig na titig. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa katapatan ni Luz. Ngunit pinili niyang itikom ang bibig habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kakahawak sa kanyang apron. Nang hapong iyon, isang delivery boy ang dumating upang ihatid ang mga grocery na kailangan sa kusina. Habang inililigpit ni Luz ang mga supot sa ibabaw ng lamesa, napansin niya ang isang maliit at nakatuping papel na isiningit sa gitna ng mga delata. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel, sinisigurong walang sino mang nakakakita sa kaniyang ginagawa. Ang nakasulat sa papel ay hindi isang listahan ng mga bibilhin, kundi ilang linya ng isang awitin na tila isang bulong mula sa nakaraan. Matulog na, aking mahal,
Ang mga bituin ay nagmamasid. Ang pag-ibig ng ina ay hindi kailanman magmamaliw. Ang bawat titik ay isinulat sa paraang tanging ang kaniyang mga mata lamang ang makakakilala. Iyon ang lullaby na tanging si Diana lamang ang umaawit kay Miguel sa tuwing natatakot ito sa dilim. Isang sikretong himig na sila lamang tatlo ang nakakaalam. Ang panginginig ng mga kamay ni Luz ay hindi na mapigilan. Ang bawat salita sa papel ay tila naging buhay. Naghahatid ng isang uri ng init na matagal nang nawala sa mansyong yon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilang pumatak sa papel. Isang matinding kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Buhay ang kanyang alaga. Ang kanyang Senyora Diana ay buhay at nagpaparamdam sa gitna ng panganib. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa tindi ng saya at takot na naghahalo. Isang emosyong tila sasabog sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na papel sa kanyang dibdib. Pilit na kumukuha ng lakas mula rito. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa pamilyang Santos, isang munting liwanag ang nagsimulang magningas. Alam ni Luz na kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging mga mata at tenga ni Diana sa loob ng lungga ng mga traidor. Ngunit sa kabila ng kanyang pananabik, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay. Habang maingat niyang itinatago ang sulat sa loob ng kanyang bulsa, biglang narinig ang pagbukas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng mga takong ni Rica sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, papalapit sa kinaroroonan ni Luz. Luz, ano ang ginagawa mo dyan at bakit tila balisa ka? May itinatago ka ba? Ang boses ni Rica ay puno ng hinala. Habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa mga kamay ni Luz na nakatago sa likuran. Ang hangin sa kusina ay biglang naging manipi at ang bawat pintig ng puso ni Luz ay tila isang malakas na tunog na maaring magbulgar sa kanyang lihim na kagalakan. Sa loob ng isang madilim at magulong sala, nakaupo si Inspector Rafael Reyes habang nakatitig sa kawalan. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat. Puno ng amoy ng alak at ng mapait na usok ng sigarilyo. Ang kanyang buong anyo ay tila isang anino na lamang ng dating matikas na opisyal ng pulisya. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng talino at awtoridad. Ngayon ay namumula at nakalubog, pagod sa walang katapusang pagluha at pagtatanong sa langit. Sa kaniyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang decolor na litrato ni Diana, ang kaisa-isa niyang anak na kinuha ng mapaglarong tadhana sa gitna ng isang bagyo. I'm so sorry, Diana. Hindi kita na ipagtanggol. Hindi ko man lang nahanap ang bangkay mo para mabigyan ka ng disenteng libing. Pabulong niyang wika, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang bawat lunok niya ng alak ay tila isang paraan upang lunurin ang matinding panunumbat ng kaniyang sariling budhi. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang dahan-dahang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Sa una, inisip ni Rafael na guni-guni lamang yon. Isang epekto ng kalasingan at puyat. Ngunit ang katok ay naulit. Mas mariin at tila may dalang pagmamadali. Mabigat ang kanyang mga hakbang patungo sa pinto. Ang bawat galaw niya ay puno ng kawalang gana sa buhay. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na simoy ng ulan ay agad na humalik sa kanyang mukha. Naroon ang isang babaeng balot ng basang damit, nakayuko, at tila isang pulubing humihingi ng kanlungan. Wala akong barya. Umalis ka na. Ang malamig na pagtataboy ni Rafael habang akmang isasara ang pinto. Ngunit bago pa man maglapat ang kahoy, ang babae ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Tinanggal nito ang kaniyang sombrero at ang makapal na salamin na tumatakip sa kaniyang mukha. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumama sa isang mahabang pilat na gumuguhit sa kaniyang pisngi. Ngunit hindi nito nagawang itago ang pamilyar na kislap sa kaniyang mga mata. Papa,
Ako ito, si Diana. Ang baso ng alak na hawak ni Rafael ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumabagsak sa sahig at nababasag sa libu-libong piraso, kasabay ng pagkabasag ng pader ng kaniyang kawalan ng pag-asa. Nanigas ang kaniyang buong katawan. Ang kaniyang paghinga ay tila tumigil habang pinagmamasdan ang mukhang matagal na niyang ipinagdarasal na muling makita. Hindi siya makapagsalita. Ang kaniyang lalamunan ay nanikip sa tindi ng emosyong tila sasabog sa kaniyang dibdib. Sa isang iglap, hinila ni Rafael ang kaniyang anak papasok at mahigpit itong niyakap. Ang kaniyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tindi ng kaniyang paghagulgol. Iyon ay isang yakap na puno ng pangungulila, ng pagsisisi at ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Si Diana naman ay napasandal sa dibdib ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga luha ay malayang dumadaloy habang nararamdaman ang init at kaligtasan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Buhay ka, anak ko, ang tanging nasambit ni Rafael sa gitna ng kaniyang mga hikbi. Nang kumalma ang paligid, naupo ang dalawa sa gitna ng kalat ng sala. Sinimulang isalaysay ni Diana ang lahat. Ang pagtataksil ni Elias at Rica, ang planong pagpatay sa kanya, at ang paggamit sa kanyang anak bilang bihag sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang nakikinig, ang anyo ni Rafael ay dahan-dahang nagbabago. Ang kaniyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa galit at ang kaniyang tindig ay muling naging tuwid. Ang dating sugatang ama ay muling naging isang bihasang inspektor na handang maghatid ng katarungan. Dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang mahabang pilat sa mukha ni Diana. Ang pilat na ito, Diana, hindi ito tanda ng iyong pagkatalo. Ito ang medalya ng iyong kalakasan. At sumusumpa ako, ang bawat patak ng luha mo ay pagbabayaran nila ng may kasamang interes. Hinalikan niya ang noo ng anak, isang sagradong pangako ng isang ama na hinding-hindi na muling bibitaw. Tumayo si Rafael at nagtungo sa kanyang lumang cabinet. Inilabas niya ang isang makapal na folder na matagal na niyang tinitipon kahit noong akala niya ay wala na si Diana. Inilatag niya ito sa harap ng kaisa-isang anak. Hindi rin ako naging kampante, Diana. Alam kong may masamang amoy ang lahat ng nangyari. Binuksan ni Diana ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Naroon ang mga kopya ng bank statements na nagpapatunay na sa nakalipas na 6 na buwan, si Elias ay unti-unti nang inililipat ang lahat ng kanilang ari-arian sa mga offshore accounts na nasa ilalim ng pangalan ni Rica. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nakaplano ng nakawin bago pa man mangyari ang aksidente sa bangin. Nakahanda na ang lahat para sa kanilang pagtakas, Diana. Pero hindi nila alam na ang multong pinatay nila ay nagbalik na para maningil. Ang bawat sulok ng mansyon ni Elias ay tila nababalot ng isang hindi nakikita, ngunit naramramdamang panganib. Sa loob ng kanyang silid, si Yaya Luz ay tila isang aninong dahan-dahang kumikilos, tinitiyak na ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay hindi lilikha ng anumang ingay na gigising sa mga natutulog na demonyo sa kabilang kwarto. Ang kaniyang puso ay tila isang pagod na ibon na mabilis ang pagtibok sa loob ng kaniyang dibdib, habang ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pananabik. Alam niyang sa sandaling ito, habang wala sina Elias at Rica upang asikasuhin ang mga huling detalye para sa kanilang nalalapit na pagdiriwang, ito lamang ang kaniyang pagkakataon upang mahanap ang katotohanang matagal nang ikinubli sa ilalim ng mga kasinungalingan. Maingat niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng pribadong opisina ni Elias. Ang tunay na pagpihit ng kandado ay naghatid ng isang malamig na kaba sa kanyang buong pagkatao. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay nanunuot sa kanyang ilong. Hindi siya nag-aksaya ng panahon.
Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halughugin ang mga folder sa loob ng mabigat na cabinet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumalaktaw sa mga dokumento hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang asul na folder na nakatago sa pinakalikod. May markang pangalan ni Diana. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pangingilabot. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Naroon ang mga reseta ng gamot na ipinapainom kay Diana buwan-buwan bago ang nangyaring aksidente. Ang mga gamot na nakasulat ay mga malalakas na sedatiba at pampagulo ng isip na hindi naman kailangan ng kanyang alaga. Naalala ni Luz kung paano naging palaging antukin at tila nalilito si Diana noon, at kung paano siya giliw na pinapakain ni Elias ng kanyang mga bitamina pagkatapos ng bawat hapunan, na may kasama pang matatamis na salita at halik sa noo. Ang lahat ng pag-aalagang yon ay isa palang dahan-dahang paglason sa kanyang katinoan. Isang paraan upang magmukhang baliw o pabaya ang kanyang senyora bago tuluyang iligpit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na iskinita, naghihintay si Diana sa kaniyang ama. Ang kanyang anyo bilang si Ana ay muling bumalot sa kanya, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa kanyang kasalukuyang disguise. Nang dumating si Rafael, dala ang balita mula sa kanyang mga lihim na koneksyon sa bangko, ang hangin sa pagitan nila ay naging mas lalong mabigat. Nagawa ko ng pigilan ang ilan sa mga malalaking transaksyon nang hindi nila napapansin, Diana, pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Elias is starting to move the largest chunk of your inheritance next week. Ang seryosong wika ni Rafael habang iniabot ang isang makapal na sobre nang magtagpo si Luz at Diana sa isang tagong lugar pagkatapos ng trabaho. Ang pag-abot ng folder ng mga reseta ay tila isang paglilipat ng apoy. Binasa ni Diana ang bawat pangalan ng gamot at ang kaniyang buong katawan ay nanginig sa tindi ng sakit at galit. Ang alaala ng mga gabi, kung kailan siya nanlalambot sa bisig ni Elias, naniniwalang siya ay ligtas at mahal, ay ngayon ay tila isang maruming putik na bumabalot sa kaniyang alaala. He was killing me slowly, Papa. He didn't just want the money. He wanted to erase me while I was still breathing. Ang pabulong na wika ni Diana, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pait at pagsisisi sa kaniyang sariling pagkabulag. Pagbalik sa kaniyang inuupahang kwarto, inilatag ni Diana ang lahat ng ebidensya sa isang malaking pisara. Ang mga litrato ni Rica, ang mga pekeng reseta, ang mga bank statements, at ang mga timeline ng bawat kasinungalingan ay nagdugtong-dugtong sa kaniyang paningin. Ang bawat linyang kaniyang iginuguhit ay tila isang sugat na kaniyang binubuksan upang linisin. Ang kaniyang puso, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay naging matalas at malamig na parang bakal. Ang bawat detalye ng kaniyang plano para sa paghihiganti ay dahan-dahang nabubuo. Isang planong hindi lamang magbabalik sa kaniyang kayamanan, kundi kikitil din sa bawat dangal na pilit na itinatayo ni na Elias at Rica sa ibabaw ng kaniyang buhay. Habang tinititigan niya ang larawan ni Miguel na nasa gitna ng pisara, isang mainit na luha ang gumulong sa kaniyang pisngi, humahalo sa pilat na kaniyang tinatago. Sa kabila ng lahat ng ebidensya ng kasamaan, ang isang tanong ay nananatiling nakatusok sa kaniyang puso na parang isang matalim na bubog. Sa sandaling simulan niya ang kaniyang huling pagsalakay, handa ba siyang harapin ang bawat sakit na maidudulot nito sa kaisa-isa niyang anak? Maaari nga bang magkaroon ng ganap na katarungan kung ang kabayaran nito ay ang pagkawasak ng mundo ng batang wala namang kinalaman sa kasalanan ng kaniyang ama? Ang bawat makulay na banderitas at naglalakihang mga lobo sa loob ng marangyang ballroom ay tila mga panunuya sa nagdurugong puso ni Diana. Ikapitong kaarawan ni Miguel, ang unang kaarawan ng kaniyang anak, na wala siya sa tabi nito bilang isang ina. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok, suot ang kaniyang uniforme bilang bahagi ng catering staff,
habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang pilak na tray. Ang bawat halakhak ng mga bisita at ang masiglang musika na pumapailan lang sa buong silid ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Elias at Rica, mukhang isang perpektong pamilya sa ilalim ng mga nagniningning na spotlight. Si Rica ay nakasuot ng isang bestidang kulay ginto. Ang kaniyang mukha ay puno ng pekeng ningning habang hinahawakan ng mikropono. Thank you everyone for coming to Miguel's special day. Simula ni Rica, ang kaniyang tinig ay puno ng tamis na tila lason. Alam niyo naman ang pinagdaanan ng pamilyang ito. It's been hard since Diana left us, but I promised Elias and Miguel na hindi ko sila pababayaan. I chose to stay because family is everything to me. Ang bawat salita ni Rica ay tila isang malakas na sampal ng utang na loob na ipinipilit niya sa lahat ng nakikinig, habang si Diana ay napapakagatlabi upang pigilan ang isang pagsigaw na maaring sumira sa lahat. Nang ilapit ni Rica ang mikropono kay Miguel, ang kanyang mukha ay naging mapilit. Ngayon, bago i-blow ni Miguel ang kanyang candles, may gusto siyang sabihin. Right, Miguel? Tell them who I am to you now. Tumingin si Miguel sa kanyang ama. Ang kanyang maliliit na balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Go on, son. Sabihin mo na ang pinag-usapan natin. Ang malamig na utos ni Elias, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng bata, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa laman nito. Isang lihim na kurot na nagpangiwi sa bata sa sakit. Mami, Mami Rica, ang pabulong at basag na sagot ni Miguel, habang ang isang malaking luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, ang tray na hawak ni Diana ay nagsimulang manginig. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng pilak na metal hanggang sa naramdaman niya ang malagkit na init ng kaniyang sariling dugo na dumadaloy mula sa kaniyang mga daliri. Ang kaniyang buong pagkatao ay nagre-rebelde. Ang bawat hibla ng kaniyang pagiging ina ay gustong sumugod sa entablado at bawiin ang kaniyang anak mula sa mga kamay ng mga lobong iyon. Ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim. Ang kaniyang paghinga ay mabigat at puno ng dusa, habang pinagmamasdan ng kaniyang anak na pilit na pinaniniwala sa isang kasinungalingan. Nang matapos ang programa at nagsimula ng kumain ang mga bisita, dahan-dahang lumapit si Diana sa lamesa kung saan nakaupo si Miguel na iniwan ni Elias at Rica upang makipag-usap sa mga investors. Gamit ang kaniyang nanginginig na mga daliri, inilapag niya ang isang maliit na chocolate cupcake sa harap ng bata. Hindi ito katulad ng mga mamahaling cake sa buffet. Ito ay gawa sa isang espesyal na recipe na may halong saging at cinnamon, ang paboritong ginagawa ni Diana para sa kaniyang anak noong sila ay masaya pa. Happy birthday, bata! Ang pabulong na wika ni Diana, ang kaniyang boses ay tila isang marahang simoy ng hangin na halos hindi marinig. Tiningnan ni Miguel ang cupcake at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kaniyang mga mata ay nagkaroon ng buhay. Kinuha niya ang tinapay at dahan-dahang kinagat ito. Ang kaniyang buong anyo ay biglang natigilan. Ang lasa ng nakaraan, ang amoy ng kaniyang tunay na ina, at ang init ng isang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap-hanap ay tila bumalik sa isang iglap. Biglang lumingalinga si Miguel sa paligid. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-asa at kalituhan hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakatayo si Diana. Ilang di pa lamang ang layo. Nakatago ang kalahati ng mukha sa ilalim ng sombrero. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng mga luhang hindi na mapigilan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kaniyang maliit na kamay ay napatigil sa pagsubo, habang ang kaniyang puso ay tila kumikilala sa boses ng dugo na tumatawag sa kaniya sa gitna ng karamihan. Mama? Ang pabulong na tanong ni Miguel. Ang kaniyang tinig ay puno ng kawalang katiyakan
at pananabik na tila ba nakakita siya ng isang anghel sa gitna ng mga demonyo. Mabilis na tumalikod si Diana at naglakad palayo sa kaniyang anak. Ang bawat hakbang niya ay tila paghila sa kaniyang sariling bituka. Narinig niya ang muling pagtawag ni Miguel, isang boses na puno ng pagkalito at pagnanasa. Ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang sa sandaling tumitig siyang muli sa mga mata ng bata. Baka tuluyan nang bumigay ang kaniyang disguise at masira ang lahat ng kaniyang pinaghirapan. Naglaho siya sa gitna ng mga naglalakihang kurtina ng ballroom. Iniwan ang kaniyang anak na tinititigan ng isang maliit na cupcake na tila isang mahiwagang relikya. Kinabukasan, ang Mansyong Santos ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Rica ay nakaupo sa balkonahe, humihigop ng mamahaling tsaa habang pinagmamasdan ang malawak na hardin. Nang isang delivery boy ang lumapit at nag-abot ng isang malaking pumpon ng mga bulaklak. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kulay ng mga ito, blue roses. Ang asul na rosas ay ang paboritong bulaklak ni Diana, isang pambihirang uri na tanging sa isang espesyal na flower shop lamang sa lungsod ipinag-uutos ni Elias noon. Who sent these? Elias, ikaw ba ito? Are you trying to be romantic? Ang tanong ni Rica nang pumasok si Elias sa silid. Ang kaniyang tinig ay may halong kaba at hinala. Tumingin si Elias sa mga bulaklak at ang kaniyang mukha ay biglang namutla. I didn't order those, no, Rica. Bakit naman ako bibili ng ganyan? You know how much I hate those flowers now. Ang kaniyang boses ay matigas, ngunit ang kaniyang mga kamay ay palihim na nanginig. Habang itinatago ang mga ito sa loob ng bulsa ng kaniyang pantalon. Hindi pa natatapos ang kanilang pagtatalo nang magpasya si Elias na umalis upang pumasok sa opisina. Pagkapasok niya sa kaniyang marangyang sasakyan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kaniyang balat. Nang maupo siya sa driver's seat, naramdaman niyang masyadong malapit ang kaniyang mga tuhod sa manibela. Ang upuan ay naka-adjust sa isang posisyong hindi para sa kaniyang taas. Iyon ang driving height ni Diana. Isang malamig na pawis ang namuo sa kaniyang noo. Mabilis niyang tiningnan ang rearview mirror. Tila inaasahang makikita ang maputlang mukha ng kaniyang asawa sa likurang upuan. Ngunit wala doon, kundi ang kaniyang sariling refleksyon na puno ng takot. Sa isang maliit at madilim na kwarto sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Diana kasama si Rafael. Sa harap nila ay isang malaking monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon ni Elias. Ang mga CCTV camera na lihim na inilagay ni Rafael ay naging mga mata ni Diana sa loob ng kuta ng kaaway. Pinanood ni Diana ang bawat galaw ni Rica na balisa at ang pagkabahala sa mukha ni Elias. Isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi habang dahan-dahang humihigop ng kape. Tingnan mo sila, Papa. They're starting to doubt their own shadows. Ang pabulong na wika ni Diana, ang kaniyang tinig ay puno ng isang uri ng kasiyahang nagmumula sa kailaliman ng kaniyang pagdurusa. Ang akala nila ay sapat na ang pumatay ng tao para makuha ang gusto nila. Pero hindi nila alam na ang masakit na alaala ay mas matalas kaysa sa anumang kutsilyo. Samantala, muling nagharap sina Elias at Rica sa loob ng kanilang kwarto ng gabing iyon. Ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente. Ang bawat salita ay nauuwi sa sisihan. I'm telling you, Elias, someone is playing tricks on us. O baka naman hindi mo talaga tinapos ang trabaho mo nung gabing iyon. Ang sigaw ni Rica. Ang kaniyang boses ay matinis at puno ng paranoia. You've been acting weird since the birthday party. Are you hiding something from me? Tumahimik ka, Rica. I saw the car go down the ravine. Walang sino mang mabubuhay sa ganoong kalakas na impact. Ang pabalik na sigaw ni Elias habang marahas niyang hinawakan ang braso ni Rica. Huwag mong ibunton sa akin ang takot mo. Remember, ikaw ang may idea nito. Ikaw ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rica.
dahilan upang mapaupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa kanilang sigawan. Si Diana, na nanonood mula sa monitor, ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Ang kaniyang recorder ay umiikot. Kinukuha ang bawat salitang binitawan ni Elias, ang kumpirmasyon ng kanilang krimen na matagal na niyang hinahanap. Habang umiiyak si Rika at nakatitig ng may puot kay Elias, isang tanong ang nanatiling nakalutang sa gitna ng kanilang pagkawasak. Kung ang kanilang pag-ibig ay itinayo sa ibabaw ng kamatayan, sapat ba ang kanilang pagkakaisa upang harapin ang isang multong hindi man lang nila kailangang hawakan para sila ay dahan-dahang mawasak? Ang bawat yabag ng mga paa ni Yaya Luz sa pasilyo ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na kailangang dalhin ng may sukdulang pag-iingat. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga kurtina sa bintana at ang sariling mabilis na paghinga ni Luz. Alam niyang ito na ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay ni Diana. Umalis sina Elias at Rika para sa isang huling meeting bago ang kanilang malaking party at iniwan ang mansyon sa pangangalaga ng mga katulong na abala sa labas. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng pribadong opisina ni Elias. Ang marahang pagdaiti ng mga mekanismo ng kandado ay naghatid ng matinding kaba sa kaniyang dibdib. Sa loob, ang silid ay balot ng anino. Tila ba ang bawat kasangkapan ay nagmamasid sa kaniyang bawat galaw. Nagtungo siya sa kinalalagyan ng malaking kahadeyero na nakatago sa likod ng isang painting. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, inikot niya ang numerong kaniyang palihim na naobserbahan mula kay Elias noong nakaraang gabi. Naramdaman niya ang marahang pagbitaw ng trangka sa loob ng bakal na pintuan, isang senyales na bukas na ang lagusan patungo sa mga lihim ni Elias. Hinahanap niya ang isang maliit na bagay, isang dashcam memory card mula sa sasakyan ni Diana na himalang nakuha ni Elias bago pa man dumating ang mga awtoridad sa bangin. Alam ni Diana na naroon ang huling piraso ng katotohanan, ngunit sa gitna ng kaniyang paghahanap, isang tunay na kinatatakutan ang nangyari. Mula sa labas ng mansyon, ang ugong ng makina ng sasakyan ay dahan-dahang tumigil sa tapat ng pintuan. Ang puso ni Luz ay tila isang pagod na tambol na bumibilis ang pagtibok. Hindi dapat narito si Elias. Masyadong maaga ang kaniyang pagbabalik. Narinig ni Luz ang pagbukas ng mabigat na pinto sa ibaba at ang boses ni Elias na tila nanggagalaiti sa galit. "I forgot my secondary phone! Rika, wait in the car!" Ang sigaw nito na umalingaw-ngaw hanggang sa itaas. Ang bawat hakbang ni Elias sa hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Luz. Wala na siyang oras upang isara ang vault ng maayos. Mabilis siyang gumapang patungo sa loob ng malaking walk-in closet at nagtago sa likod ng mga makakapal na Amerikana ni Elias. Ang amoy ng mamahaling pabango at mothballs ay nanunuot sa kaniyang ilong, tila sumasakal sa kaniyang paghinga. Nakita niya mula sa maliit na puwang ng pinto ng closet ang pagpasok ni Elias sa silid. Ang anyo nito ay punong-puno ng tensyon. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang bagay na maaari niyang pagbuntunan ng galit. Kinuha ni Elias ang kaniyang telepono sa ibabaw ng lamesa, ngunit bago siya lumabas, tila may napansin siyang kakaiba. Huminto siya sa tapat ng painting na nagtatago sa vault. Nanigas ang buong katawan ni Luz, ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang rosaryo sa loob ng bulsa. Pinapanood niya kung paano dahan-dahang itinuwid ni Elias ang painting na bahagyang naging tabingi dahil sa pagmamadali ni Luz. Sa loob ng closet, ang tanging maririnig ni Luz ay ang malakas na pintig ng kaniyang sariling puso na tila ba maririnig ni Elias sa kaniyang kinatatayuan. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kaniyang noo, humahalo sa mga luhang bunga ng matinding takot. Sa kaniyang kabilang kamay, nararamdaman niya ang maliit at matigas na memory card na kaniyang nakuha. Ito na ang huling pag-asa ni Diana.
Nang tuluyang lumabas si Elias ng silid at marinig ang muling paglayo ng sasakyan sa labas, napaupo si Luz sa sahig ng closet. Ang kanyang katawan ay nanghihina sa tindi ng kaba, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa tulong ni Inspector Rafael, matagumpay niyang naipasa ang memory card sa isang tagong iskinita sa likod ng mansyon. Nang gabi ring iyon, sa loob ng tinitirhan ni Diana, isinalang nila ang memory card sa computer. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng tunog ng hangin at ulan mula sa gabing iyon. Narinig nila ang boses ni Diana na puno ng takot at ang boses ni Elias sa kabilang linya ng telepono na tumatawa habang sinasabi ang mga katagang, "Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan." Napatakip ng bibig si Diana. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng hikbi. Ang kumpirmasyon ng kaniyang kamatayan mula sa labi ng taong kaniyang minahal ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Tiningnan niya ang kaniyang ama, si Rafael, na ngayon ay may hawak na ring ebidensya ng dashcam. "It's over, Diana. We have everything we need." Ang pabulong na wika ni Rafael, ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, habang nag-aayos si Elias para sa kanilang malaking party sa susunod na araw, muli siyang pumasok sa kanyang opisina. Sa pagkakataong ito, lumapit siya sa vault upang kunin ang kanyang pasaporte. Nang buksan niya ang bakal na pintuan, napansin niyang ang pagkakaayos ng mga folder sa loob ay hindi ang kanyang nakasanayan. Ang kanyang muka ay biglang naging madilim at ang kanyang mga panga ay nangangalit. Dahan-dahan niyang tiningnan ang sahig at nakita ang isang maliit na butones mula sa uniforme ni Yaya Luz na natanggal sa gitna ng pagtatago nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit habang unti-unting napagtatanto na ang kanyang mga lihim ay hindi naligtas sa loob ng sarili niyang bahay. Ang bawat hibla ng telang seda na bumabalot sa katawan ni Rica ay tila isang nakakasilaw na baluti ng kaniyang bagong kapangyarihan. Sa harap ng naglalakihang salamin ng kaniyang silid, pinagmamasdan niya ang kaniyang sarili nang may halong paghanga at panunuya sa nakaraan. Ang suot niyang bestida para sa gabi ng kanilang pamamanhikan at engagement party ay nagkakahalaga ng isang maliit na mansyon, isang karangyaan na dati ay tanging sa mga panaginip lamang niya nararanasan habang nakatayo sa anino ni Diana. Hinahaplos niya ang kanyang leeg, tinitiyak na ang bawat brilyante ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba ang mga hiyas na ito ang magbubura sa kaniyang pinagmulan at sa dugong dumi na kaniyang tinapakan upang marating ang tuktok. "I deserve this. Sa akin naman talaga dapat ang lahat ng ito mula pa noon." Ang pabulong na wika ni Rica sa kaniyang sariling refleksyon. Ang kaniyang tinig ay puno ng isang uri ng pagmamalaki na may halong lason. Sa kaniyang isip, siya na ang bagong reyna ng alta sosyedad, ang babaeng kinaiinggitan ng lahat, at ang bawat papuri na kaniyang matatanggap mamaya ay magsisilbing piring sa kaniyang budhi. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Elias ay abala sa pakikipag-usap sa telepono habang tinitingnan ang mga resibo mula sa pinaka-eksklusibong hotel sa lungsod. Ginamit niya ang malaking halaga mula sa life insurance ni Diana upang bayaran ang bawat detalye ng gabing ito. Para sa kanya, ang perang kinuha mula sa kamatayan ng kanyang asawa ay hindi pasanin, kundi isang puhunan para sa kaniyang bagong buhay. Sa kabila ng kaba na idinulot ng nawawalang butones sa kaniyang opisina, pinili niyang lunurin ang kaniyang takot sa alak at sa yabang ng kaniyang mga tagumpay. Naniniwala siyang sa sandaling mailathala ang kanilang pag-iisang dibdib sa lahat ng pahayagan. Ang anino ni Diana ay tuluyan ng maglalaho sa limot. Habang ang mga traidor ay naghahanda para sa kanilang rurok ng tagumpay, sa isang maliit at tahimik na silid ay inihahanda naman ni Diana ang kaniyang sariling kasuotan. Hindi ito seda. Hindi rin ito kumikinang sa mga hiyas. Ito ay isang simpleng uniforme ng technical staff ng hotel.
ang kaniyang baluti para sa huling pakikipagdigma. Sa tulong ni Inspector Rafael, natiyak nilang ang lahat ng mahahalagang tao sa mundo ng negosyo, ang mga investors na pinakaingatan ni Elias, at ang mga mamamahayag na mahilig sa iskandalo ay makakadalo sa okasyong yon. Everything is set, Diana. Ang bawat speaker, ang bawat screen sa ballroom ay kontrolado na natin. Wala silang matataguan sa oras na magsimulang magsalita ang katotohanan. Ang seryosong wika ni Rafael habang nililinis ang kaniyang lumang baril. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabalik sa kaniyang panahon bilang isang matapang na pulis. Dahan-dahang hinaplos ni Diana ang kaniyang lumang damit na kaniyang huling suot bago ang aksidente, ang telang may mga marka pa rin ng hirap at dusa. Sa sandaling ito, tila nararamdaman niya ang pagpunit ng kaniyang lumang pagkatao. Ang babaeng naging biktima, ang asawang nagbulag-bulagan, at ang kaibigang nagpaubaya ay kailangan na niyang tuluyang iwanan sa anino ng nakaraan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa awa. Tanging ang malamig at matalas na determinasyon para sa katarungan ang nananatili. This is not about revenge anymore, Papa. This is about taking back the life they stole from me and Miguel. Ang pabulong na sagot ni Diana. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin bago ang isang malakas na unos. Sa bawat segundong lumilipas, ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkabilang panig ay tila isang mahigpit na lubid na unti-unti nang napapatid. Habang ang mga paanyaya ay naipamahagi na at ang mga ilaw sa hotel ay nagsisimula ng magningning, isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa batok ni Elias. Napatingin siya sa kaniyang paligid, sa gitna ng karangyaan at mga palamuti. Tila may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang hilahin siya pababa mula sa kaniyang kinatatayuan. Ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay ay magsisimula na, ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-aangat ng mga baso ng alak, ang isang lihim na patibong ay dahan-dahan nang nagsasara. Handa na ba ang mga traidor na harapin ang isang katotohanang mas matalas pa sa anumang espada, sa oras na ang mga ilaw na kaniyang ipinagmamalaki ay biglang mamatay at mapalitan ng mga imahe ng kanilang sariling kasamaan? Sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay unti-unting nagbibihis ng kulay ube at ginto, nakatayo si Diana sa pampang ng isang tahimik na ilog. Hinahaplos niya ang kaniyang lumang singsing sa kasal. Ang gintong metal na tila naging isang malamig na posas sa kaniyang puso sa loob ng maraming taon. Ang bawat ukit sa singsing na yon ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong binitawan ni Elias sa harap ng altar. Mga pangakong itinayo sa ibabaw ng buhangin at ngayon ay tuluyan ng tinangay ng agos ng katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa bigat ng mga gunitang pilit niyang binibitawan. Sa loob ng isang maliit na sasakyan na nakaparada sa anino ng mga puno, abala si Rafael sa pagsusuri ng kaniyang lumang service firearm. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na tanging isang ama lamang ang makakaramdam para sa kaniyang nasaktang anak. Ang bawat pag-ikot ng mga bahagi ng kaniyang baril ay naghahatid ng isang uri ng katiyakan sa kaniyang isipan. Handa siyang pumatay para sa kaniyang anak. Handa siyang pasabugin ang bawat pintuan na hahadlang sa kanilang katarungan. Pa, hindi tayo mamamatay tao tulad nila. Ang malumanay, ngunit mariing saway ni Diana habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang titig ay diretso at malamig. Hindi dugo ang kailangan nating dumanak mamaya. Papapangitin natin ang kanilang kaluluwa sa harap ng lahat ng taong tinitingala nila. Hahayaan nating ang sarili nilang kasamaan ang sumakal sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang kaniyang sandata. Napagtatanto ang talino at tibay ng kaniyang anak na babae na ngayon ay mas matapang pa kaysa sa kanya. Samantala, sa loob ng mansyon,
Sa gitna ng pagmamadali ng mga katulong para sa gabi ng engagement party, si Yaya Luz ay dahan-dahang lumapit sa nag-iisang bata na nakaupo sa sulok ng hardin. Si Miguel ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituing nawalan ng ningning. Inilapit ni Luz ang kanyang mukha sa bata. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at misteryo. Maging matapang ka mamaya, Miguel. Huwag kang matatakot sa anumang makikita mo sa screen. May susundo sa'yo, anghel ko. Ang katarungan ay darating na. Hindi naintindihan ng bata ang lahat ng salita. Ngunit ang init ng kamay ni Luz ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bumalik si Diana sa kanyang silid upang maghanda. Sa pagkakataong ito, hindi niya isusuot ang kanyang uniforme ng janitress. Inilabas niya ang isang simpleng itim na bestida. Ang tela nito ay tila anino na babalot sa kanyang muling pagkabuhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, dahan-dahan niyang hinaplos ang pilat sa kanyang pisngi. Hindi na siya nandidiri rito. Ang bawat guhit ng sugat na yon ay nagsilbing mapa ng kanyang paglalakbay mula sa impyerno. Ngayon, ang bawat piraso ng telang itim na kanyang isinusuot ay tila baluti ng isang tagahatol. Nakatayo siya sa harap ng pinto, handa nang pumasok sa lungga ng mga demonyo. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng may bagong kumpas, malamig, kalkulado, at walang alinlangan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay tila isang martsa ng katarungan na hindi mapipigilan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Habang sumasakay siya, muli niyang naalala ang tinig ni Elias noong gabing iyon ng bagyo. Ang halakhak ni na Elias at Rica na pumapatay sa kaniyang kaluluwa. Ang alaalang yon ay hindi na naghahatid ng luha, kundi isang naglalagablab na apoy na gagabay sa kanya sa gabi ng paniningil. Isang huling tanong ang bumalatay sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang naglalakihang ilog sa kalsada patungo sa hotel. Sa oras na gumuho ang mundo ni na Elias at Rica, sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang lahat ng sugat na kaniyang tinatago? O ang gabi bang ito ay ang simula lamang ng isang mas malalim na labanan para sa kanyang sariling kapayapaan? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandeliers sa kisame ng Grand Ballroom ay tila mga nanunuyang mata na nagmamasid sa bawat panlilinlang na nagaganap sa silid. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng alak ay humahalo sa kaba na namumuo sa dibdib ni Diana. Gamit ang kaniyang huwad na pagkakakilanlan bilang bahagi ng technical staff, maingat siyang naglalakad sa mga gilid ng pasilyo, umiiwas sa anumang direktang liwanag na maaaring maglantad sa kaniyang mukha. Ang kaniyang uniforme ay tila isang baluti na nagtatago sa kaniyang muling pagkabuhay habang ang kaniyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa pagdating ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad. Naroon na sina Elias at Rica, nakatayo sa gitna ng silid habang pinalilibutan ng mga mamamahayag at mga kilalang negosyante. Ang bawat ngiti ni Rica ay puno ng pagmamalaki. Tila ba kinalimutan na niya ang bawat patak ng dugo at luha na kaniyang tinapakan upang marating ang kinalalagyan. Si Elias naman ay mukhang kagalang-galang. Ang kaniyang kurbata ay maayos na nakalapat, habang mahigpit na nakaakbay sa babaeng kaniyang piniling kapalit ng kaisa-isang asawa. Sa bawat pagtaas ng kanilang mga baso ng alak, ang kaniyang puso ay lalong naninigas sa galit. Isang malamig na apoy na gumagabay sa kaniyang bawat hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Maingat na nagtungo si Diana sa likurang bahagi ng hotel kung saan matatagpuan ang silid ng kuryente at ang control room para sa audiovisual presentation. Sa isang madilim na sulok, naghihintay si Rafael. Sa kaniyang mga kamay, hawak niya ang isang technician na kaniyang napatahimik nang walang anumang kaguluhan. Ang kaniyang ama ay tila bumalik sa kaniyang kabataan. Ang kaniyang tindig ay matigas,
at ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang paparating na unos. Ready na ba ang lahat pa? Ang pabulong na tanong ni Diana. Ang kaniyang tinig ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananabik sa katarungan. Tumango si Rafael at ipinakita ang monitor na nagpapakita ng bawat screen sa loob ng ballroom. Kontrolado na natin ang sistema, Diana. Ang bawat mikropono at ang bawat projector ay magsisilbing mga testigo sa sandaling ibigay ko ang hudyat. Wala silang magagawa kundi panoorin ang sarili nilang kahihiyan. Pumasok si Diana sa loob ng AV room. Ang mga ilaw ng mga makinarya ay tila mga bituin sa dilim na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Sa monitor, nakita niya si Miguel na nakaupo sa isang silya malapit sa entablado. Ang bata ay mukhang malungkot. Ang kaniyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kaniyang kandungan habang ang kaniyang paningin ay nakatungo sa sahig. Ang makitang ganoon, ang kaniyang anak sa gitna ng kasiyahan ng mga traidor ay tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa huling hibla ng kaniyang pasensya. Isang tahimik na panunumpa ang muling nabuo sa kaniyang isipan. Ngayong gabi, babawiin niya ang kaniyang anak mula sa lungga ng mga lobo. Kinuha ni Diana ang flash drive mula sa kaniyang bulsa, ang maliit na bagay na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ramdam niya ang lamig ng bakal sa kaniyang mga daliri habang dahan-dahan itong isinasaksak sa main console. Sa monitor, nakita niyang umakyat na sa entablado si Elias upang magbigay ng kaniyang talumpati. Ang bawat salita nito tungkol sa pag-ibig at katapatan ay tila mga lason na bumabalot sa hangin. Isang matinding tensyon ang bumalot sa AV room nang biglang may kumatok sa pinto mula sa labas. Ito ay ang security ni Elias na inutusan upang suriin ang bawat sulok ng hotel dahil sa kaniyang nararamdamang hindi maipaliwanag na kaba. Ang marahang pagdaiti ng kamay ng security sa hawakan ng pinto ay nagpadaloy ng kuryente ng takot sa gulugod ni Diana. Napatingin siya sa kaniyang ama at sa isang saglit ang katahimikan ay naging mas nakabibingi pa kaysa sa musika sa labas. Nakatayo si Diana sa harap ng computer. Ang kaniyang daliri ay nakatapat sa button na magsisimula ng lahat. Kung bubuksan ang pinto, maaaring ito na ang katapusan ng kaniyang plano. Ngunit kung pipindutin niya ang button ngayon, maaaring hindi pa handa ang lahat para sa pinakamalaking pasabog. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kaniyang noo, humahalo sa anino ng kaniyang pilat. Sa pagitan ng panganib ng pagkahuli at ng hangaring makapaghiganti, ang puso ni Diana ay tila isang nakakandado na bombang handa ng sumabog. Ano ang kaniyang gagawin sa oras na tuluyang bumukas ang pinto at ang kaniyang mukha ay muling maharap sa mundo ng mga traidor na kaniyang kinamumuhian? Ang bawat hakbang ni Elias patungo sa gitna ng entablado ay puno ng mapagkunwaring dangal, tila isang hari na naglalakad sa harap ng kaniyang mga nasasakupan. Ang kaniyang ngiti ay malawak, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling malamig at kalkulado. Tinitiyak na ang bawat anggulo ng kaniyang mukha ay perpekto sa paningin ng mga kamera. Sa kaniyang tabi, si Rica ay tila isang bituin na nagniningning sa kaniyang gintong bestida. Ang kaniyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Elias, isang pag-angkin na hindi na niya kailangang ikubli. Nang tumayo ang dalawa sa harap ng mikropono, ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila, naghihintay ng mga salitang magpapatibay sa kanilang bagong pagsasama. 1 taon na ang nakalilipas mula nang mawala sa atin si Diana. Simula ni Elias, ang kanyang tinig ay sadyang pinababa at nilagyan ng pait na tila ba galing sa isang pusong nagluluksa. Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako pagkatapos ng gabing iyon. I thought my world ended in that ravine. But then, there was Rica.
Tumingin siya sa babaeng katabi niya nang may halong pekeng pagsamba. She was the light in my darkest days. She stayed, not just for me, but for Miguel. She honored Diana's memory by loving her family when no one else was there. Dahan-dahang itinaas ni Rika ang kaniyang kamay upang punasan ang isang pekeng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Diana was my best friend, at ang tanging paraan para masuklian ko ang pagkakaibigan namin ay ang siguraduhin na hindi mararamdaman ni Miguel na wala siyang ina. I do all of this for her and for the man we both loved. Sa loob ng control room, ang mga kuko ni Diana ay bumaon sa kanyang mga palad habang pinakikinggan ang bawat salita ng mga traidor. Ang kaniyang lalamunan ay naninikip sa tindi ng panggigigil. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang maruming basura na itinatapon sa kanyang alaala, habang ang pag-iyak ni Rika ay mas masahol pa sa huni ng isang buwayang naghahanap ng biktima. Ang kaniyang daliri ay nakatapat na sa main switch, nanginginig sa pagitan ng galit at ng katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Ngayon, patuloy ni Elias habang itinataas ang kaniyang baso ng alak, samahan niyo kaming mag-toast para sa aming hinaharap. To love, to loyalty, and to a new beginning. Itinaas ng mga bisita ang kanilang mga baso, ngunit bago pa man magkadikit-dikit ang mga kristal na sisidlan, ang lahat ng naglalakihang ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Ang kadiliman ay tila isang itim na telang, biglang ibinalot sa buong silid. Isang sandali ng matinding pagkalito ang namayani. Kasunod, ng marahang pag-ilaw ng dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado. Ngunit hindi ito ang inaasahang romantic video ni na Elias at Rika. Ang screen ay napuno ng magulong puti at itim na linya, kasabay ng isang nakakarinding ingay ng kuryente na tila mga hindi maintindihang bulong. Sa gitna ng kaguluhan ng imahe, isang boses ang biglang pumailan lang sa bawat speaker ng ballroom. Isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, malamig at puno ng katotohanan. Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan, Elias. Sa wakas, magiging akin ka na ng buo. Nanigas si Elias sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas hanggang sa bumagsak ito sa sahig at mabasag sa libu-libong piraso. Ang tunay na pagkadurog ng kristal ay tila naging hudyat ng pagsisimula ng kanyang sariling wakas. Ang boses na narinig ay walang iba kundi si Rika mula sa dashcam record noong gabing balak nilang patayin si Diana. Don't worry, honey. I already made sure na hindi na siya makakauwi ngayong gabi. Ang boses ni Elias naman ang sumunod, malinaw at puno ng halakhak na tila isang demonyong nagdiriwang. Ang mukha ni Rika ay biglang namutla sa ilalim ng asul na liwanag ng screen. Ang kaniyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas, habang ang kaniyang mga mata ay tila kakalas sa tindi ng takot. Sa gitna ng naglalakihang mga speaker, ang boses ng dalawang traidor ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Inilalantad ang bawat detalye ng kanilang maruming plano sa harap ng lahat ng kanilang tinitingalang investors, kaibigan, at kamag-anak. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng mga bulungan na parang mga mabilis na paggapang ng mga insekto. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-urungan, tila ba ang dalawang tao sa entablado ay biglang naging mga nakahahawang peste. Sa gitna ng AV room, dahan-dahang lumabas si Diana mula sa anino. Ang kanyang itim na damit ay tila bahagi ng kadiliman ng gabi, habang ang kanyang pilat sa pisngi ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng monitor. Tumingin siya sa screen kung saan kitang-kita ang mukha ni Elias na puno ng paranoia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may malamig na kagalakan, ang uri ng kagalakang nararamdaman ng isang tagahatol matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guard upang patayin ang kuryente, isang pamilyar at matikas na anyo ang pumasok mula sa malaking pinto ng ballroom. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa boses maririnig,
kundi sa isang taong handang manindigan para sa biktima. Ang kanyang ama, si Inspector Rafael, ay naglalakad na ngayon patungo sa entablado, hawak ang kanyang posas na kumikinang sa dilim. Ang pinakamataas na rurok ng kanilang ilusyon ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kahihiyan at pagkawasak, isang pares ng mga mata mula sa AV room ang nakatitig ng diretso sa kinaroroonan ni Elias. Ang multong kaniyang nilikha ay hindi na lamang isang boses. Ito ay handa na upang ipakita ang kaniyang mukha. Ang dambuhalang LED screen sa gitna ng ballroom ay tila naging isang malupit na bintana sa katotohanan. Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa untunting paglilipat ng mga ari-arian ni Diana patungo sa mga lihim na account ni Rica. Hindi pa natatapos ang gulat ng madla nang lumitaw ang mga pekeng reseta ng gamot na sadyang ginamit upang dahan-dahang sirain ang katinoan ni Diana bago ang kanyang aksidente. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na dagundong ng paghatol. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang itapat ang kanilang mga lente sa dalawang traidor na nakatayo sa entablado, habang ang bawat notification ng social media ay nagpapahiwatig na ang kahihiyang ito ay kumakalat na sa buong mundo. Ang mga pintuan ng ballroom ay marahang bumukas na tila naghahatid ng isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa lahat. Mula sa anino ng pasilyo, isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok. Hindi siya nakasuot ng gintong bestida o mamahaling alahas. Suot niya ang kanyang itim na damit na tila isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang mahabang pilat sa kanyang pisngi ay malinaw na makikita sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapahiwatig na tapos na ang oras ng panlilinlang. Diana, ang pabulong na wika ni Elias ay puno ng panginginig. Ang kaniyang mga mata ay tila kakalas sa kaniyang bungo sa tindi ng pagkabigla. Si Rica naman ay unti-unting napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang gintong bestida ay tila naging isang mabigat na pasanin habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang anumang tunog na lumabas. Dahan-dahang lumapit si Diana sa paanan ng entablado. Ang kaniyang mga mata ay matalas na nakatitig sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Gusto mo ng isang bonggang party, Rica? Heto na ang regalo ko para sa iyo, ang katotohanan, ang kalmado ngunit nakakapasong wika ni Diana. Ang kanyang boses ay punong-puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Ang akala nyo ay napatay nyo na ako, pero ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang lamunin ng anumang bangin. Sa tindi ng galit at takot, akmang susugod si Elias patungo kay Diana. Ang kaniyang mga panga ay nangangalit at ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matikas na anyo ang humarang sa kanya. Si Inspector Rafael Reyes ay mabilis na humawak sa braso ni Elias at marahas itong pinihit patalikod. Ang marahang pagdaiti ng malamig na bakal ng posa sa mga pulso ni Elias ay naghatid ng isang uri ng kasiyahan sa lahat ng nakasaksi. Elias Santos, you are under arrest for frustrated murder, qualified theft, and falsification of documents. Ang mariing wika ni Rafael, ang kaniyang boses ay puno ng dangal ng isang ama at ng isang opisyal ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang bumasag sa tensyon. Mama? Si Miguel, na kanina pa nakatitig ng may kalituhan, ay biglang tumayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, habang ang kanyang puso ay tuluyan ng kumilala sa babaeng nasa harap niya. Tumakbo ang bata patungo kay Diana. Ang kanyang maliliit na hakbang ay puno ng pananabik. Mabilis na lumuhod si Diana sa sahig at sinalubong ang kanyang anak.
Mahigpit niyang niyakap si Miguel. Isinisiksik ang mukha ng bata sa kanyang balikat habang ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. "Mommy is here, baby. I'm so sorry. Hindi na tayo muling magkakawalay." Ang pabulong niyang wika sa gitna ng kanyang pag-iyak. Iyon ay isang yakap na tila naghihilom sa lahat ng sugat ng nakalipas na taon. Isang tagpo na nagpaiyak maging sa mga pinakamatitigas na bisita sa loob ng ballroom. Habang kinalaladkad ng mga pulis sina Elias at Rica papalabas ng hotel sa gitna ng mga flash ng kamera at pangungutya ng madla, nanatiling nakayakap si Diana sa kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang ama at sa pamamagitan ng kanilang mga mata, nagkaroon sila ng isang tahimik na kasunduan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa paghilom ng kanilang mga kaluluwa ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng luha ni Diana sa buhok ni Miguel ay tila isang dalangin ng pasasalamat, habang ang anino ng kanyang pilat ay dahan-dahang naglalaho sa init ng kanilang muling pagkikita. Ang malamig na semento ng selda ay malayo sa malalambot na telang seda at mga kama ng marangyang hotel na nakasanayan ni na Elias at Rica. Sa loob ng madilim at masikip na rehas, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na parusa. Si Rica ay nakasandig sa pader, ang kaniyang gintong bestida na kanina lamang ay simbolo ng kaniyang katusuhan. Ngayon ay gusot-gusot at may mga bahid na ng dumi mula sa sahig. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Ang kaniyang buhok ay sabog-sabog. At ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tila ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Kasalanan mo ito, Elias. Kung hindi ka naging pabaya sa mga dokumento mo, hindi tayo hahantong sa ganito. You promised me a life of luxury, pero heto tayo, nabubulok sa kulungan. Ang tinig ni Rica ay puno ng pait at panunumbat, habang ang kaniyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa kaniyang sariling braso sa tindi ng kaba. Tumahimik ka, Rica. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ikaw ang may gusto sa posisyon ni Diana. You're a snake. At ngayon, pareho tayong masasakal sa sarili nating mga gawa. Ang pabalik na sigaw ni Elias habang marahas niyang sinuntok ang malamig na pader ng selda. Ang tunay na pagkatalo ay hindi lamang ang pagkakaaresto sa kanila, kundi ang katotohanan sa huli, ang kanilang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng krimen ay tuluyan ng nauwi sa matinding pagkamuhi sa isa't isa. Habang ang mga traidor ay nag-aaway sa loob ng rehas, ang lahat ng ari-arian na ninakaw nila ay muling nabawi sa tulong ng batas. Sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos ni Inspector Rafael, ang bawat offshore account ay na-freeze at ang bawat piraso ng lupain at negosyo ay naibalik sa pangalan ni Diana Reyes. Ang katarungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang lumilinis sa bawat dumi na iniwan ni na Elias sa nakalipas na taon. Nang gabing iyon, muling pumasok si Diana sa kaniyang mansyon, hindi na bilang isang janitress na si Ana, kundi bilang ang tunay na may-ari ng tahanan. Kasama niya si Rafael, si Miguel, at si Yaya Luz. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng maluwag, tila ba ang mga dingding ay nagdiriwang sa pagbabalik ng kaniyang tunay na reyna. Inatasan ni Diana ang mga bagong katulong na ilabas ang lahat ng gamit ni Rica, ang mga damit, ang mga pabango, at ang bawat bakas ng pananatili nito sa kaniyang kwarto. Pinanood ni Diana ang paghahakot sa mga ito papalabas, isang simbolikong paglilinis sa kaniyang buhay. "Mommy, dito na po ba tayo ulit matutulog?" Ang pabulong na tanong ni Miguel habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Diana. Ang bata ay mukhang pagod, ngunit ang kaniyang mga mata ay wala na ang takot na dati ay bumabalot sa kanya. "Oh, anak, dito na tayo at wala nang sinumang kukuha sa atin sa bahay na ito." Ang malumanay na sagot ni Diana habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Binuhat niya ang bata at dinala sa kanyang lumang silid.
Ang silid na dati ay puno ng mga alaala ng kanyang pagdurusa, ngunit ngayon ay muling nagiging kanlungan ng kanyang pag-asa. Humiga si Diana sa tabi ni Miguel, pinakikinggan ang banayad at pantay na paghinga ng bata. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nila nakakatakot. Wala na ang ugong ng bagyo na nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang aksidente. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ng kaniyang anak at ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang hinaplos ni Diana ang pilat sa kaniyang pisngi. Hindi na ito masakit. Ang bawat guhit ng sugat na yon ay nagsisilbing saksi sa kaniyang katatagan at sa kaniyang tagumpay laban sa mga demonyo ng kaniyang nakaraan. Nang sumapit ang madaling araw, dahan-dahang iminulat ni Diana ang kaniyang mga mata at tiningnan ang bukang liwayway mula sa bintana. Ang sikat ng araw ay unti-unting nagbibigay ng liwanag sa mundo, tila isang bagong pahina na isinusulat ng tadhana. Ang kaniyang puso ay wala ng pait, wala ng pagnanasa para sa higanti. Ang lahat ay naayos na sa kani-kanilang lugar. Si Elias at Rica ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong at siya naman ay muling nabuhay upang maging ina at anak. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang tahimik na mukha ni Miguel, isang huling tanong ang dahan-dahang gumapang sa kaniyang isipan. Ang katarungan ba ay sapat na upang tuluyang mabura ang bawat peklat sa kaniyang kaluluwa? O ang tunay bang kalayaan ay matatagpuan lamang sa sandaling magawa niyang harapin ang kaniyang sariling mga takot nang walang anumang galit na natitira sa kaniyang puso? Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik mula sa nakaraan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa malawak na hardin ng isang gusaling tinawag ni Diana na bahaylungan. Hindi na ito ang mansyong puno ng lihim at pait, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso, panlilinlang, at matinding hirap ng kalooban. Mga babaeng katulad niya noong siya ay lugmok pa sa dilim. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa sariwang hangin, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi nabibili ng anumang yaman. Sa isang sulok ng garden, nakaupo si Diana kasama ang isang batang ina na kamakailan lamang ay nakatakas mula sa isang mapanakit na relasyon. Maputla ang babae at nanginginig ang mga kamay. Tila ba ang bawat anino ay isang banta sa kaniyang kaligtasan. Dahan-dahang hinawakan ni Diana ang kamay nito. Ang kaniyang haplos ay puno ng isang uri ng katiyakan na tanging ang mga nakabangon mula sa hukay ang makapagbibigay. Miss Diana, minsan po ba ay naiisip niyo pa sila? I mean, napatawad niyo na ba ang mga taong gumawa sa inyo niyan? Ang pabulong na tanong ng babae habang nakatingin sa pilat sa pisngi ni Diana. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diana. Tumanaw siya sa malayo kung saan makikita si Miguel na masayang naglalaro ng saranggola kasama si Lolo Rafael at Yaya Luz. Ang tunog ng tawanan ng kanyang anak ay tila isang banal na musika na nagpapalimot sa bawat pait ng nakaraan. Alam mo, matagal kong dinala ang galit na yan sa dibdib ko. Akala ko, ang paghihiganti ang tanging paraan para maging buo ulit ako. Pero ang totoo, I didn't forgive them because they deserved it. Hindi ko sila pinatawad dahil naging mabuti silang tao o dahil nagsisi sila sa loob ng kulungan. Ang malumanay na sagot ni Diana. Ang kanyang boses ay punong-puno ng lalim at karunungan. Napatawad ko sila dahil kailangan ng puso ko ang kapayapaan. I chose to let go, not for them, but for me and for Miguel. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa nila, kundi ang pagpapasya na hindi na nila kailanman hawak ang emosyon ko. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Nahanap na ni Diana ang tunay na katarungan, hindi sa loob ng malamig na rehas ni na Elias at Rica,
kundi sa bawat batang inang kaniyang natutulungang muling tumayo at sa bawat gabi na mahimbing ang tulog niya sa piling ng kaniyang pamilya. Ang kaniyang buhay ay hindi na isang kwento ng biktima, kundi isang patotoo ng tagumpay ng pag-ibig laban sa kasamaan. Dahan-dahang hinaplos ni Diana ang kaniyang pilat. Hindi na ito tanda ng kaniyang pagkawasak, kundi isang medalya ng kaniyang katapangan. Ang bawat linyang naiwan sa kaniyang balat ay nagsisilbing paalala na ang isang babae ay tila isang perlas, kailangang dumanas ng matinding hirap at pait sa loob ng kabibi upang maging isang marikit at matibay na hiyas na hindi kayang sirain ng anumang unos. Ang tunay na lakas ng isang babae, anak, ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin. Nasusukat ito sa tapang niyang buuin muli ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Ang huling wika ni Diana habang pinagmamasdan ang paglipad ng saranggola ni Miguel patungo sa asul at malawak na kalangitan. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang bawat sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang kwento ng dusa ay naging awit ng pag-asa at sa bawat paghinga ni Diana, ramdam niya ang ganap na kalayaan, isang kalayaang nagmula sa pagtanggap, sa pagmamahal, at sa walang hanggang biyaya ng isang bagong simula.